Walong magkakasunod na anak, pero solong itinaguyod ng iisang ina. Para kay Marian Traya, lahat gagawin niya dahil for real, ang family is love. 19 anyos noon si Marian nang isilang niya ang kanyang panganay. Ang napangasawa niyang si Hermes, trabahador sa isang furniture shop. Pero nalulung naman sa sabong at tong-its. Ang lahat ng ito, tiniis ni Marian. At dahil wala siyang maaasahan sa asawa, kailangan niyang kumayod. Nagtitinda ng pandesal bago pumutok ang araw. At factory worker sa buong maghapon. Sobra talagang hirap ng buhay. Ang hirap pagkasyahin yung 340 a day. At para mas madagdagan pa ang kinikita niyang minimum, tuwing Sabado at Linggo, kasama niya ang mga anak na nagtitinda ng mga kakanin. Wala akong ibang maasahan. Yung asawa ko walang trabaho. So, bali, ako lang yung bumubuhay ng pamilya ko. Yung 5 kong anak nag-aaral, yung 3, pinapadidi ko pa. 7 a.m. yung trabaho ko, so 6 a.m. kailangan na ibinta ko na yung mainit na tinapay, mga 300 na tinapay kada umaga. Tapos sa hapon naman, nag-prepare din ako ng tinda kasi kailangan yung 1,000 talaga na tinapay everyday para matustusan yung pangangailangan ng pamilya ko araw-araw. Pero kahit pa nga kayod kalabaw si Marian, kulang na kulang pa rin ang kanyang kita dahil sa lumalaki niyang mga anak. Dumating sa punto na nagkautang-utang talaga ako. Lahat na lang ng kaibigan ko na nagpapautang, inuutangan ko na. Kailangan ko, Mari, ha? Umabot sa halos kalahating milyon ang utang ni Marian. Mayroon ng isang time, muntik na ako masagasaan kasi nalilito na ako kung saan ako pupunta kasi yung mga bata ko, sila lahat nilalagnat. Wala akong sahod doon. So, ang ginawa ko, yung kaisa-isang singsing ko, yun na lang ang isinasanla ko para makabili ako ng gamot. Para sa kanyang mga anak, lahat gagawin ni Marian. Dinadasal ko na sana isang araw magkaroon ako ng opportunity na ma-change yung buhay ko. Pinipray ko talaga magbago yung buhay kasi ayaw ko na yung hirap na pinagdaanan ko, yun rin ang maipasa ko sa mga anak ko. Pero lahat ng sakripisyo at hirap may hangganan din. Dininig ng Diyos ang kanyang mga dasal. December 2014, habang nagtitinda sa labas ng pabrika, isang kaibigan ang lumapit na magpapabago sa kanyang buhay. Sinasabi niya sa akin na kung may opportunity ba magka-earn ka ng double ng yung income sa tinatrabahoan natin, bigyan mo ba ng pagkakataon ang company na to? Sinabi niya na tutulungan ka dito para ma-change yung buhay mo, para makabayad ka ng mga utang mo. Noong una, aminado si Marian na nag-aalangan siya sa inaalok ng kaibigan, pero hindi nagtagal. Pinagbigyan niya rin ito. Sa ngayon, 4 na taon na si Marian sa kumpanyang ito. Sinong magsasabi na ang dating tindera ng kakanin at pandesal, isa ng manager ngayon? Kung dati siya ang nangungutang, siya na ngayon ang tumutulong para sa mga taong baon sa utang. Para makaahon dito, natutong ilagay kahit pa ang maliit niyang pera sa mga tamang investment na ngayon lumalago na. Dahil din sa pagiging financial educator, nakapaglibot si Marian sa iba't ibang bansa, sa Asia hanggang sa Europe. Sa susunod daw niyang biyahe, isasama niya ang kanyang mga anak. Dedicated siya. She do whatever it takes to become successful. There come a time may office ka talaga. Then, slowly, kumuha siya ng isa. May dagdag pa ng isa. So, 2 yung office niya ngayon under her team. Lahat ng kanyang mga anak ngayon na pag-aaral niya ng maayos. Hindi na rin daw nila pinoproblema kung paano sila makakakain sa araw-araw. Si Marian, hindi bumitiw sa anumang problema. Kaya naman, nalampasan niya ang anumang pagsubok. Kailangan manalig ka kay Lord. Yung desire sa heart mo, alam niya yun, ibibigay niya yun sa tamang panahon. Persistence and determination alone can make you successful.